Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kailangan gawin ni Crawford, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po naniniwala ang current undefeated WBA Light Heavyweight World Champion Dimitri Bivol na si Pound for Pound King Unified Welterweight World Champion Terence Crawford ang numero 1 pinakamagaling na boksingero ngayon sa buong mundo, ay sinabi pa din po nito na bagamat posibleng mangyari ang inaasam-asam ni Crawford na mega showdown kontra sa current undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez, ay hindi daw ito magiging madali para kay Crawford. Paliwanag ni Bivol na nung unang tumungtong umano siya sa isang boxing gym para mag-aral ng boxing, ay ang pinakaunang tinuro sa kanya ay respetuhin ang weight class sa sports na ito. At dahil alam nating lahat na kakailanganin ni Crawford umakyat ng 3 dibisyon upang makalaban si Canelo, kaya naman hindi daw talaga ito magiging madaling hamon para kay Crawford, kahit siya pa ang #1 active best boxer ngayon. Giit ni Bivol na ang pinakaunang problema umano dito ni Crawford ay kung ano ang mga dapat nitong kainin na masustansya upang bumigat ito nang hindi naaapektuhan ang kanyang bilis, lakas at kalusugan. At dahil sa mga sinabing ito ni Bivol, kaya naman madaming nagkomentong mga fight fans na kung desidido daw talaga si Crawford na umakyat ng 3 dibisyon upang labanan si Canelo, ay kailangan daw nitong lunukin ang kanyang pride at lumapit sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao para humingi ng tulong at payo patungkol sa kung paano umakyat ng madaming dibisyon nang hindi nawawala ang lakas at bilis. At syempre yung mga kakainin mo na masustansya. Dahil kung may isang taong eksperto dito ay si Pacquiao na yun. Dahilan kung bakit hanggang ngayon ay siya lang ang bukod tanging nag-iisang boksingero na nagawang maging isang 8 division world champion sa buong kasaysayan ng boxing. Ganun pa man nga po ay may mga Pacquiao haters naman na nagkomento at sinabing hindi daw kailangan ni Crawford humingi ng tulong sa ating pambansang kamao. Kasi di hamak naman umanong mas magaling si Crawford kaysa kay Pacman. Bukod dyan ay nang si Pacquiao daw umakyat ng 147-pound welterweight division, ay hirap na itong mang-knockout ng kalaban. Habang si Crawford naman umano ay lahat knockout ang panalo magmula nang umakyat ito ng welterweight division. May mga bumanat din na tuturuan lang daw ni Pacquiao si Crawford na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Kasi yun lang naman daw ang totoong dahilan kung bakit nakaya ni Pacquiao umakyat ng matataas na dibisyon nang hindi nawawala ang lakas at bilis niya. So wala na po tayong magagawa sa mga bashers ng ating pambansang kamao dahil opinyon nila yan, kaya naman hayaan na lang natin ang mga ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga po ng napaka-impresibong performance kahapon ng YouTuber boxer Jake Paul, kung saan tinalo niya via first round technical knockout ang veteranong boksingero at former amateur and Golden Gloves champion na si Ryan Borland, ay bigla nga pong nag-ingay sa social media ang knockout artist na si Ryan Garcia. Birada ni Garcia na pagod na daw siya kay Jake Paul. Kasalanan niya daw ito kasi siya umano ang nag-udyo kay Jake Paul na pasukin ng boxing. Pero kayang-kaya niya daw itong saktan. Kaya naman tuluyan ang hinamon ni Garcia si Jake Paul na magtuo sila sa isang professional boxing match. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.